Kumain tayo ayon sa sinabi ng Diyos. Ano nga ba ang sinabi ng Diyos sa unang tao kay Eva at Adan? Ang sabi niya, makakain nyo ang lahat ng bunga ng kahoy sa halamanan na may butil. Yan ang bilin niya. Makakain nyo ang lahat ng bungang kahoy sa halamanan na mayroong butil. Huwag lang yung bunga ng isang puno sa gitna na may kaalaman ng mabuti at masama. The tree of knowledge of good and evil. Pinagbawal yon. Anong ginawa ni Eva at ni Adan? Kung anong bawal, siyang kinain. Nakikinig ba kayo? Ngayon, ipagbawal mo sa mga bata ang Facebook. Anong gagawin nila? Hayagan pa sa harapan mo, bubuksan ang Facebook nila. Isang araw, pinagbawal ko yung magsisilpi sa akin. Sapagkat alam kong ipopost nila yung sa Facebook nila para ipagyabang na malapit sila sa akin. Pero hindi nila ginagawa yon. Tinutuloy pa rin. Bakit? Kung anong bawal, siyang ginagawa ng tao. Amen ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mabuti ba ang ibinubunga? Sinong sasabing hindi? Lakasan nyo. Hindi. Kapag ginawa mo yung bawal na pag-ibig, magkakaproblema ka. Pag kinain mo yung bawal na pagkain, magkakasakit ka. Hanggang sa ikaw ay mamatay. Amen ba? So this message, this healing message is titled, Not by Bread Alone, but by every word that comes from the mouth of God shall man live. Hindi nabubuhay dapat mabuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita o ayon sa sinabi ng Diyos. Kung ano ang sinabi ng Diyos na narinig natin sa kanyang bibig, siyang ipamuhay natin. Amen ba? Now, sino sa inyo ang ibig gumaling? Ibig sabihin, lahat na bawal ay ginawa natin, kaya tayo ay kailangan gumaling. Sino ang kailangan ng kagalingan? Ang sagot doon, yung may sakit. Ibig sabihin, lahat kayo may sakit. Sapagkat ibig niyong gumaling. Amen ba? Isang tanong pa uli. Sino ang ibig gumaling? That's very good. Lahat na nagsasabi ng totoo, gagaling. Okay. Bibigyan ko kayo ng simpleng aral. Within us is power. Within us is weakness. Bawat taong nilalang may kalakasan o kapangyarihan bigayan Diyos at mayroon ding kahinaan. Now, alam ng dyablo kung saan tayo mahina. Kaya doon siya pumapasok sa ating kahinaan. Ano ang kahinaan ng tao? Tatlong bagay ang kahinaan ng tao. Lust of the eye, and lust of the flesh, and the pride of life. Lust. L-U-S-T. Ano ang ibig sabihin ng lust sa Tagalog?
Ano? Hinahanap ko ang Tagalog niya ng lust eh. Pagnanasang hindi karapat-dapat. Pagnanasang hindi karapat-dapat. Ninanasa ang tao ng tao ang mga bagay na magpapahina sa kanya o magbibigay sa kanya ng karamdaman at kamatayan. Rather than yung ating pagtuunan ng pansin, yung taglay nating kapangyarihan, pagdating ng mga pagsubok, tukso at karamdaman o problema sa buhay, nakakalimutan natin ang panglaban doon. Anong panglaban sa tukso? Anong panglaban sa karamdaman? Anong panglaban sa problema sa buhay? Power within. Ephesians 3:20 says, "Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us." Sa Diyos na makagagawa ng lahat na maaari nating hingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihang ibinigay niya sa atin. Ano ang kapangyarihang yon? Tatandaan nyo, we have power within. Bawat mananampalataya, whether young or old, black or white, educated or uneducated, has the power within. Now, I'm standing on this platform for the last 50 years, 35 years, on this power. Lakas ng loob. Lakas ng loob ang ibig sabihin doon. Lakas ng loob. Amen ba? Ang instruction ng Panginoon kay Joshua nang mamatay si Moses, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang manghihina. Huwag kang matatakot. Huwag kang made-discourage. Anong Tagalog ng discourage? Huwag kang urong-sulong. Ibig sabihin, sapagkat akong si Yahweh ay kasama mo. If God is with us, sabi sa Biblia, who can go against us? Kung kasama natin ang Diyos, sino ang makatatalo sa atin? Walang makatatalo sa atin. Kaya lang, may kahinaan tayo. Kadalasan, yung kahinaan natin ang namamayani. Anong kahinaan yon? Lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Now, what power opposes this weakness within us? Anong kapangyarihan ang maaaring gamitin natin laban sa ating kahinaan? Binigay ko sa inyo nung karaan 3 salita. The first word starts with letter P. What does P represents? Patience. The next letter starts with the next word starts with letter H. What does H represent? Humility. The last word starts with letter D. What does letter D represents? Discipline. This is the power that work within us. Maubos ang pera, huwag kang maubusan ng pasensya. May nakita kong palabas sa drama sa telebisyon. Ang sabi ng babae,
Pera, hindi ako maubusan. Pero pasensya, kakaunti na lang, mauubos na. Baliktad. Maubos na ang pera, huwag lamang ang pasensya. Now, what does patience represent? And this is the greatest power on earth that we possess. What does patience represent? Patience is the product of love. Love is patient. Ang pag-ibig ng Diyos ay tulad ng isang pasyente. Patient. Kailangan alagaan. Pag inalagaan mo ang pag-ibig mo, magtatagumpay ka sa lahat ng bagay. Why? Because love always hopes for the best. Love does not keep a record of wrongs. Ang pag-ibig ay hindi nagtatanim ng sama ng loob at hindi nagtatanda ng mga maling gawa. Kapag ito ang ating iningatan, yung mga maling gawa natin, hindi tayo magtatagumpay. Matatalo tayo ng ating kahinaan. Amen ba? Sabi nyo, patient. Sino sa inyo ang patient? Sino sa inyo ang nandito na ng umaga? Kaninang umaga? Ako hindi magkakamali, may umuwi na sa inyo. May umuwi na. Bakit? Nainip na. Nainip na. Ito, lahat na nandito pa, bagamat hindi sila kaupo sa harapan, nasa labas sila, magtatagumpay. Bakit? Next power is humility. Pag sinabing sa likod ka, sa likod. Amen ba? Walang ipinagyayabang, malapit o malayo kay Brother Mike, pag sinabing sa likod ka, sa likod. Pag sinabing sa harapan ka, sa harap. Pag sinabing pumalakpak ka, pag sinabing sumigaw ka, ayan. Nasusundan nyo ba? Okay. But the opposite of humility is what? Pride. Sa tatlong tukso na ginawa ng demonyo sa Panginoong Kristo, napapalob doon po yung tinatawag na lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Gusto siyang diablo, siya ang luhuran at sambahin. Siya ang sundin. Ang kadalasan, nagkakaroon tayo ng problema sapagkat sa halip na tayo ay sumunod, nangangatwiran pa tayo. Kailangan tayo ay masunod. Sa Amerika, sa Canada, hindi magulang ang nasusunod, kundi yung bata. Pag pinagalitan mo yung bata, kinurot mo, dadayal sila na 911. Darating ang pulis, huhulihin ka. Ang kinukulong doon ay magulang, hindi bata. Ang nagpapakulong ay bata. Bakit? Binigyan sila lang laya at tinuruan na makamundong paraan. This is against the Word of God. Reverse position. Ang bata ay dapat nakikinig sa magulang. Hindi ang magulang ang nakikinig sa bata. Maliban doon sa musmus na bata, yung wala pang malay.
1-year-old, 2-year-old, 3-year-old. Walang magagawa ang magulang kung di sumunod. Pag umiyak, pag hindi sumunod yung bata, iiyak lang yan. Pag iyak ng iyak, anong gagawin ng nanay at tatay? Siyempre, aamuhin yung bata, susundin. Pag sinabi ng bata, gatas, anong gagawin ng nanay? Maghahanap ng gatas. Pag sinabi ng anak ng bata, inay, mahiga ka. Kung hindi, maglulupasa yung bata. Anong gagawin ng nanay? Hihiga. So, baliktad. Now, brothers and sisters, remember this, we've got power within. Maroon tayong kalakasan na pwedeng pagtagumpayan ang lahat na problema sa buhay na darating sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay. Habang ang tao ay nabubuhay, bata, matanda, mahirap o mayaman, may problemang daraanan. May problemang daraanan. Sa gitna ng mga problema, ang unang ginagawa ng mga walang malay na tao at hindi alam ang sinabi ng Diyos ay they go into depression. Maraming suicide rate ngayon all over the world because of depression. Anong ibig sabihin ng depression? Walang solusyon ang naisip ng tao. Ang solusyon ay magpakamatay. Iyon ang nakikita niya. Saan galing ang kamatayan? Hindi sa Diyos ang kamatayan. Ayaw ng Diyos natin na tayo ay mamatay sa kasalanan. Kaya ginawa ng paraan ng Panginoong Kristo ng ating Diyos Ama na maligtas tayo sa ating makasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang nag-iisang anak, ang Kristong Panginoon. May nagtanong sa akin kaninang umaga sa aming jogging, Brother Mike, anong ibig sabihin ng ENRE na nakalagay sa cross? ENRE. Ang sabi ko, Ilocos Norte, Region 1. Ang ibig sabihin ng ENRE sa English, Jesus of Nazareth, King of the Jews. I means Yeso. In Latin, I is letter J, Jesus o Yeso. Pag sinabing Cor Yeso, Heart of Jesus. Ibig sabihin yun, Jesus of Nazareth, yung R represents Ray or Rex, America. Ibig sabihin, hari ng mga hari. Hari ng mga Hodyo. Yan ang ibig sabihin ng ENRE. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Now, Jesus died for us so that we will overcome our weaknesses upang ang ating kahinaan, mga kahinaan na taglay natin ay ating mapagtagumpayan. At yung kalakasan na bigay sa atin ng Diyos, which is patience, is power. Humility is power. And discipline is power. Now, let's go to the word discipline. Ang tao, walang disiplina sa buhay. Pag kumain ng bigas, ng kanin, anli. Anong ibig sabihin ng anli?
Unlimited. Yung tiyan ng tao, pag hinayaan mo yan, unlimited yan. May taong kumakain ng 3 platong bigas, ayaw kanin. Unlimited eh. Diba? Not knowing that little by little, he or she is killing herself. Now, not by bread alone. Life without bread is more effective to us physically. There is a medical findings that those who eat more carbohydrates, kamote, potato, cereal, tinapay, kanin, sari-saring karamdaman ang darating. Darating sa kanya ang diabetes, arthritis, alta presyon, atake di corazon. So, not by bread alone. There is a record of this. In the early days, man lives a long life. Inaabot sila ng 100 taon. Remember, Noah died at the age of 650. Noong unang mga tao, inaabot sila ng 900 years. Bakit? Bakit? Because the early man, wala pang nagtatanim ng cereal ngayon, noon. Wala pang nagtatanim ng palay. Wala pang nagtatanim ng trigo. Anong hanap buhay para mabuhay ang tao noon? They were fishermen and hunters. In other words, ang kinakain nila ay panay isda at saka karne. Yung hunting, karneng baka, karneng